At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto na, dagdag spoiler, dagdag info para nga sa chapter 1096. Pero ayan bago nga tayo magsimula ay para doon sa mga naghahanap ng mga Jujutsu Kaisen ay eto na po, nakalagay na etong si Jujutsu doon sa may second channel natin at saka sa may Facebook page natin. So yung link na to ay nandiyan lang sa may comment section. At yun pala, kung di ka pa nakaka-follow dito sa may Facebook page natin ay paki-follow naman siya guys. So yung link niyan nandiyan lang doon sa may description at saka sa may comment section. So yun lang naman, so paki-check na lang yan at paki-follow na lang yan guys. So dyan ko nga po nilalagay yung ibang mga manga series o anime manga series na trip nyo pa. So yun lang naman at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay Kong dahil etong si Kong ay sinamon niya nga etong si Garp na kasalukuyang nasa vacation pa para pumunta na doon sa may God Valley. So etong si Garp, hindi niya alam, wala siyang idea kung anong meron at saka kung anong kaganapan doon sa may God Valley. Pero pupunta siya doon kasi narinig niya na etong sila Roger ay pupunta rin doon sa isla na yon. So kaya ayan, napagdesisyonan ni Garp na pumunta na nga rin sumunod doon sa may God Valley. But then ay pagkatapos niyan ay talo naman dito yan sa side ni Genie. At dito naman ay sinasabi na etong si Genie pala ay expert siya pagdating sa pag-i-steal o pagnanakaw. At may kita nga dito sa chapter 1096 na ginagamit ni Genie etong Denden Mushi para ilik dito sa mga pirata yung patungkol na sa tournament o sa event na gagawin ng mga Celestial Dragons na to. So yan nga yung Human Hunt Tournament at lahat nga raw ng info patungkol sa event na yan ay nilik sinabi ni Genie sa mga pirata. Pero ang matindi dito kasi 2 weeks ago pa sinabi ni Genie o nilik ni Genie yung info patungkol sa event na yan. So matindi etong si Genie. Pero dahil dyan kaya nalaman ng grupo nito ni Roger at saka ng Rax Pirate yung patungkol na sa Human Hunt Tournament na gagawin nga ng mga Celestial Dragons. At so now yan nga yung sinasabing dahilan kung bakit etong grupo ni Roger at saka ni Rax D. Sebek ay pupunta dun sa may God Valley. So mamaya ay babalikan natin yan, magbibigay lang tayo ng konting feedback dyan. Pero pagkatapos nito ay talo naman dito yan sa side na ng mga Holy Knights. Dahil itong grupo naman na to ay sinasabi yung ibang miyembro niyan ay ipinakita na nga rin. So yung ibang miyembro nito ay sinasabi na parang isang prince at sinasabi dito parang medyo bata-bata yung itsura ng prinsipe na yan. Habang yung iba naman dyan o yung isa dyan ay isang sexing babae nga raw. Tapos yung isang babae rin nakamiyembro dyan, nakabilang sa Holy Knights ay yung mata niya natatakpan naman ng sombrero. At yung isa pang karakter dito na pinakita ay isang lalaki naman na nakasuot naman ng gas mask. At so ayan ay so far ay 4 pa lang yung nadedescribe o nasasabi sa atin na itsura nga ng mga miyembro niya ng Holy Knights. So 2 babae at saka 2 lalaki. So bali 5 na yung magiging alam natin pa nagkataon kasi kasama nga itong si Figureland yung unang-una. So hintayin na lang natin yung itsura nung 4 pang natitira kasi diba siyam yan sila. But then ay pagkatapos dito sa pag-reveal ng ibang miyembro pa ng Holy Knights ay talo naman dito yan sa side ni Kuma. At so dito ay katulad nga ng sa spoiler natin kahapon ay nakain nga ni Kuma itong kanyang devil fruit na Nikyu no Mi. Pero dito nga ay pinigilan siya ni Saturn. So dito lang nga nagkatagpo etong dalawa. At etong si Kuma ang sinabi niya pala dito kay Saturn na hindi nga raw normal itong mundo. Kasi bakit ganon? Etong si Saturn ay pinanganak na may kapangyarihan. So ibig sabihin etong si Saturn nanggaling siya o ipinanganak siya dun sa isang makapangyarihang pamilya. Yung malakas ba? Yung impluensya ganyan. Yung nasa may pinakataas ng hierarchy ng society. Habang etong si Kuma naman ipinanganak daw siya doon naman sa side ng mga slaves.
So ayaw yan tanggapin ni Kuma. So kaya nga dito ang tuloy pa ni Kuma, kung meron nga raw siyang kapangyarihan ay gagamitin niya yung kapangyarihan niya na yun para iligtas yung mga tao yung nangangailangan, ganyan. Katulad ng ginawa ni Nika. So kaya nga dyan, sagot etong si Saturn. At ang sabi niya ngayon dito, yan yung dahilan kung bakit itong lahi ni Kuma ay dapat talagang erasin o burahin sa mundo. Pero ayan ay pagkatapos nga raw magsalita na ito ni Saturn ay dito na pumasok ngayon yung iba't ibang mga dialogues at kasama nga dyan itong sinabi ni Gold Roger kay Rax D. Sebek na itigil nga raw yan ni Rax D. Sebek. Pero itong si Rax D. Sebek sagot siya at ang sabi niya ngayon dito kay Gold Roger na wag nga raw makialam itong si Roger dyan. So dito ay hindi naman sinabi na ipinakita na naglaban na itong dalawa na to, si Roger at saka si Rax D. Sebek. Ano lang, mga dialogues pa lang yung sinasabi rito. At ayun nga, itong si Rax D. Sebek ay hindi pa rin yan ipapakita dito sa chapter 1096. So nabanggit naman natin kahapon yan. So puro dialogue pa lang muna. Pero pagkatapos nga sa dialogue ng dalawa na to ni Roger at saka ni Rax D. Sebek ay talon ulit dito yan kay Kuma. Dahil may kita nga raw dito na etong si Kuma ay kasama niya nang namumuhay si Genie sa may Sorbet Kingdom. At eto nga yung itsura ni Kuma, yung nagcha-chop siya ng kahoy at ibinibenta niya yan. At sa dulo nga ng chapter na to ay may kita na etong si Genie ay kasama na nga yan ni Kuma. At ang dagdag pa nga raw dito ay sabay umiiyak, tumatawa etong dalawa na to. So masayang namumuhay etong dalawa. At ang tuloy pa nga dito ngayon ni Kuma na etong si Genie ay ang lakas nga raw kumain. At yung word na ginagamit niya dito kay Genie ay parang katulad daw yan, similar yan sa nickname neto na tinatawag niya kay Bonnie. So panagkataon parang tatama yata yung suspecha ng iba na mukhang etong si Genie yung nanay nga raw neto ni Bonnie. So kasi yung una pinagbasehan lang nila dyan yung buhok kasi sabi nga nila kulay pink daw yung buhok neto ni Genie. At dyan namanan ni Bonnie yung kulay pink ng buhok. Tapos pangalawa ay eto nga yung kain din ng kain. Etong si Genie bata pa lang siya. So kuwang-kuha nga raw ni Jewelry Bonnie yung sa side na yan ni Genie, yung ang lakas kumain, yung kain ng kain, ganyan. Pero ang pinakamalupit sa lahat kasi nga raw etong si Genie, yan yung unang batang babae na nakasama o na-encounter nga neto ni Kuma. Tapos nakasama niya yan hanggang sa paglaki. So kaya ayun, parang dyan na in love etong si Kuma. So matindi, may istorya kagad. Parang ano lang yung datingan love at first sight yung sinasabi dito ng iba. Pero ayan pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang etong spoiler natin na to. At ayan, may siguro yung spoiler natin kahapon at saka yung spoiler ngayon, siguro pagsamahin nyo na lang yan, pagdugtungin nyo na lang, baka yan na yung sa full summary nito ni chapter 1096. Pero ayan, kapag meron pang lumabas na full summary nito ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. At yun pala, ay kung di ka pa nga nakaka-follow dito sa Facebook page natin, so paki-follow naman yan guys. Yung link nito nandiyan lang sa may comment section natin. So yan lang naman at maraming salamat nga guys sa panonood dito kay One Piece natin. So abang-abang lang para sa kasunod nito. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.